Dito yung jumbo. XL, large, medium, small, XS. Yung pinaka-dulo ang pinaka-maliit. So ang pinaka ano niya, kapag isalit yung itlog, mag-sipig niya. Pag mabigat, bawal ka kasi sobrang bigat eh. Yung pinaka-small. Smallest. Tatalian. Mahulog doon. Mahulog doon. Dito. Dito. Doon. Yung iba rin pagka... Ang ano sa itlog talaga, nung wala pa yung bagyong Yolanda, ang mangyayari, kapag pasukan, okay yung benta ng itlog. Pagdating ng vacation, April at saka May, tutumal, ang mangyayari, break even lang yung kita. So okay lang, importante mabayaran yung feeds, mabayaran yung mga sahod ng tao, yung expenses. And then pagdating ng June, sa pasukan, babalik na naman siya sa ating presyo. So ito naman kasi ano natin, 1.5 year na mangingitlog. Kung medyo maganda-ganda talaga yung presyo, at actually mangingitlog pa siya. So abot niya ng mga 2 years. So kumbaga, kung 18 months, meron tayong 16 months na kumikita. Yung 2 months parang lean period. Pero pagdating ng pasukan, tataas na naman ang presyo, di ba? Ganito kasi yung mga mags sa amin kasi, kahit hindi siya pasukan, meron alam mo yung pansit, patil, patal. Which is yung pinaka-trademark ng Tuligaraw na daily talaga yun na kinakain. Kumbaga sa isang, ano ba tawag doon? Isang order, isang manok, isang... Ano po, di ba po, before po mga ito, ano po yung best time para mag-market po doon ng ano po, baga, para may... Kaya po. Actually ma'am, actually hindi natin may iwasan yon. Kasi di ba sa isang taon meron tayong 12 months. So lahat ng buwan mararanasan natin magpaitlog. Kasi nga more than a year siyang mag-itlog yun. So talagang dadanasin natin yon. Tatanggapin natin sa sarili natin mismo na may buwan na talagang matumal siya. May buwan na talagang break even lang yung kita. Ganon. So parang pag magkukwenta tayo, parang kung 18 months, 16 months lang na may kita tayo. Yung 2 months parang pahingi natin yun. Or parang kumbaga sa manpower, parang day off ka, nagbakasyon ka sa Pilipinas, wala kang kita, gano'n. Or nagsara ka ng pwesto mo, hindi mo binenta yung mga paninda mong pako, gano'n. After 2 months at saka paulitan, parang gano'n. Parang i-maintain lang natin yung buhay ng manok. Pakainin pa rin, painumin ng maayos, ganyan. So kung and then, kaya lang ang kapag bakasyon, yung itlog ng Batangas, dinadala nila hanggang Ilocos Norte. So bumabaha ng itlog talaga. So kapag bumaha ng itlog, pagsaka ng presyo, kasi ang mga taga Batangas naman, pupunta sila ng Pangasinan or Ilocos Sur, Norte, La Union. Wala namang kilala yan na bagsakan eh. So ang pang-attract nila is ibagsak yung presyo. Kaya lang, syempre yung mga suki natin sa palengke na dating dinadala natin ng itlog, naiinganyo silang bumili ng murang itlog. So ang nangyayari pero, lately, nabibigyan sila ng mga bulok na bugok. Actually, bugok. Bugok, na-explain ko na rin yung sa vlog ko na yung bugok yung umaalog. But hindi siya
yung bugok pwede pa rin kainin eh. Parang nagpenoy siya eh. Umaanog lang. Kasi yun yung mga binibenta nila sa street food. O kasi yun naman ma'am, matagal na yun sa bodega nila. Kaya lang naman nila ibebenta yan dito ng mura. Kasi instead na mabulok, yung di na talaga mapakinabangan. Yung waste na Oo. Pero ngayon, lately, natututo na yung mga tao na kapag yung mga rolling na yan, na tapos very unusual, dating hindi naman umiikot yun sa barangay natin or sa taon natin, ayaw nang bumili ng tao doon. Kasi kadalasan bulok talaga, na, hindi na bugok, bulok na. Pero yung supply mo Mang Mags dito. Ako po kasi ano eh, hindi na ako nagtitinda sa yung mga nagtitinda sa palengke. Hindi na ako nagpapagsak. So, Meron na kaming pwesto para from farm, direct kami sa end user. Yung mga mamamalengke, bibili na sa amin. so mas fast moving. Mas fast moving at mas malaki yung kita. Actually, kayo lang yung first customer kong ano sa Tugigaraw. Kasi talagang hindi ako tumatanggap ng ano pag yung malalay, nakakatakot rin eh. Pero dahil nga sa nasubukan ko yung sa Leyte, Yun nga Mang Mags, doon ako naglakas loob na sabi ko nakaano nga ng lady. kumawid pa. Yes, so, Tugigaraw lang na isang ganun lang yan. Mm. So, tapos nakita ko na nag-Isabela ka din. Opo. Ilang Lapit-lapit ano na na lang. lang yun. As in, malapit na lang, mga 2 hours. 2 to 3 hours. Kaya ngayon yung ano ko, feasibility study na halimbawa yung 2,000 at saka 2,000. Ikaw Mang Mags, tatanungin kita, ano yung ideal starting numbers? Yung 2,000 at 500 ma'am, halos parehas lang yun. Kasi iniisip ko din ang kagandahan talaga, ang magpapalakas ng loob natin is walang farm doon sa inyo na gano'n. yun lang. So, yung itlog nyo doon talagang ano, sigurado blockbuster. Di ba? Kaya nga sabi ko sa anak ko, sige na, umpisan na natin kasi baka mamaya may maka-umpisa na. At least tayo yung unang mag-market talaga. Okay. Kasi kapag nauna ka na, syempre yun. Kahit i-try nyo ng 2,000 para dalawang 1,008 yung karga. Kasi kung 2,500 ma'am, bali tatlong housing yon, yung pangatlo parang kalahati lang. So, Hindi, para buo na lang. iniisip ko kasi Mang Mags, no, halimbawa yung 2005, at least may leeway ba? Kasi kung halimbawa kinukulang yung supply ng itlog, magdadagdag na lang na hindi maistorbo yung mga existing. At least may pasobra sa tingin mo. Okay lang naman ma'am kasi gaya nga ng sabi nyo, totoo yan. Meron yung, kasi pag nagpaitlog tayo, time will come, ikakal natin siya. Hindi na siya mangitlog or mahina ng mangitlog. Pag nagkal tayo, sigurado natin na meron siyang kasunod. Exactly. Kasi kapag nagkal tayo tas walang kasunod, yung mga suki nyo, maghahanap ng ibang mabibilhan. Pag nakahanap sila, mahirap na rin nilang iwan yung ano. Kung ba nakipag-boyfriend, nakipag-pull off yung isa, naghanap na, mahirap mo nang balikan, di ba? May link talaga ang boyfriend. Nangyari yan dito eh. Nagtayo siya 17,000. Ang dami, 17,000 one time. One time niyang itinayo. One time niyang kinargahan. One time din niyang kinal. So naubusan siya ng itlog. Tsaka siya umorder ng RTL. Oo, nung nangitlog yung bagong manok niya, umalis na yung mga ano. Kasi kulang na, wala na yung pang-continuous na supply. Opo, at saka yung mga dating suki niya, nakahanap na rin ng supplier. Ayan, yun. So tama rin yung ano nyo na may mauuna and then may susunod. Opo, kasi sabi niyo po may stress yung manok. Pag yung halimbawa, mag-build ka rito, siyempre kung sakto-saktuhan na ganyan, kailangan mo nang yung malapit na magkal, mag-build ka rito. Sabi mo, may stress yung manok. Pati siyempre magkano ka ng freeway, para kahit pag-build ka, hindi may stress yung existing na manok. Oh, hindi naman na ma-stress yun ma'am. Kasi wala namang doon, wala namang yung maingay, yung pupuk-pupuk. More on sa welding tayo eh. How about yung ganito yung Welding din yan. welding? Puro trusses tayo eh. Kapag kami yung gumagawa. And then itong poste tubo naman eh. Ayan, so, Max, di ba pag
pag halimbawa i-deliver mo yung manok, may kasama nga yun, di ba? Feeds. Ay, ano yun ma'am, sakaling i-deliver ko siya at wala pa siya sa tamang edad. Kaya yung 16 weeks, Oo. 16 weeks lang 16 talaga weeks. yung i-deliver mo. Walang 17 weeks, Wala. walang 18 weeks. 16 lang talaga. 16 lang. Para pag itlog na, pag deliver mo, mga itlog na, hindi na yung mag-aaral. 16 lang talaga. Mag-adjust pa siya sa food and Okay, tama. Ngayon, minsan kasi ma'am, yung parang yung July 20 na, ang umpisa kaming mag-deliver July 10. So, yung mga madideliveran ng July 10, ipapadala ko yung feeds nilang kakainin hanggang July 20. Kasi kapag pinadala ko ng July 10 yan, sa 20 pa magsi-16 weeks, lumalabas na underage yung manok na dineliver ko sa inyo. Kaya dapat, ipadala ko yung feeds na kakainin nila. Kakainin nila para... Kasi mamayang magsila kang mabili doon. Isa na rin yun. And then otherwise, parang nagbayad kayo ng sapat sa produktong yung bata, parang underage, di ba? Sayang naman yung ipapakain ninyo. So, halimbawa mga mags, di ba 16 weeks na deliver. Expect ko, kailan mag-start mag-meet? Mga 2 weeks mag-start siya. 2 weeks na mag So, baka As long as maayos yung pagkain nyo, yung pag-aalaga nyo. Hindi siya, kapag hindi siya sinipon, hindi siya magkasakit. Ang lang naman natin dyan yung sipon. Pero pag sinipon, madali rin gamutin, painumin lang ng antibiotics. Paano po para hindi ma-stress yung manok? Saan? Huwag galawin. Ano pong like kailangan may radyo, gano'n para... Ay, sanay-sanayan din kasi. Sa iba, naglalagay sila ng radyo. Sa akin, hindi na. Kasi dun sa farm namin, tahimik. Walang mga tao. Ang tao lang dun, yung mga nag-aalaga. Yan. Ngayon naman, kung yung sa mga backyard, siyempre, iba-ibang lugar, iba-ibang sitwasyon. Dahil nga sa backyard lang, minsan nasa gilid nga rin lang ng bahay nila. Tapos minsan may mga, may mga naglalatero, nagtutupok dyan. Yung manok masasanay din eh. Kapag nagiging, yung parang nagiging usual nang nakikita nyo. Halimbawa, sigawan palagi. Diba, ang basic, bawal yung maingay kasi mabubulabog sila. So, paano yun? Maingay yung nanay ko o yung tatay ko pag nag-aaway sila, sigawan sila, hindi ma-stress yung masasanay din sila. Pero yung mga ganong factor mga mags, hindi maapektuhan yung pangingitlog? Pag nasanay po sila, hindi na eh. Kaya lang, halimbawa, tahimik na lugar yung farm ninyo, tapos biglang may nagsisigaw, ganyan. O yun, may possibility na ma-stress sila, may possibility may mabasagan ng itlog. So yung iba, kaya ang tinuturo para maiwasan na yung ganon, tahimik man o maingay, sinasanay na nilang naglalagay ng ganyan radio speaker. Para masanay na. Nandun yung DJ o yung music, daldal ng daldal, di ba? Yes ma'am, by July 20. Ganyan na sila kalalaki. So dito yung alagaan mo talaga sa mga ganito. So wala ko. Naano na sa'yo, may pagkaman, dami. Sa umaga. So, kailan to i-harvest? I-harvest ko. I-harvest na po. Hindi, mamaya i-harvest yung yung mga pakunti-kunti. Pero kaninang umaga, 9, na-harvest na po. So, yung gagawin mo, Ganyan. halimbawa, ito yun. Ganyan yung pathway nga. Pero ilang patong? Yun yung gagawin mo. 4. Isa yung nakalubog, 3 yung nakalitaw. Ito kasi, natabunan eh. Bali, 4 na patong busa ng hollow blocks na nakapaon. Hindi, Ay, tatlo yung, ay, isa yung, Tatlong nakabuo, tatlong,